Hello po sa ating lahat. Dito tayo sa linilinis natin lupa na balak natin na pagtamnan pag dating ng ulan. Dati-dati tinatamnan ito ng palay. Ngunit naisip ko na dahil napakamahal ng mga gastusin sa pagtatanim ng palay like fertilizer. So pagtamnan na lang ng gulay o mais o whatever na pwedeng itanim. Ngayon, bago ako pumunta dito, na napanood ko yung issue tungkol dito sa mga Chino na na-hire pala ng Philippine Coast Guard. Okay, parang unbelievable. Hindi ako makapaniwala, no? Na noong palang 2020, may mga Chino na ni-hire ng Philippine Coast Guard. Okay, so yan yung panahon ni President Duterte. Then yung mga Chinong ito ay hindi yung mga ordinaryong Chino, yung mga kabataan Chino. Ito pala yung mga ex-military ng China na parang ang ranko ay let's say halimbawa i-compare dito sa Philippine Armed Forces from colonel to general. So probably ang mga ito ay retired from PLA, yung Armed Forces ng China, no? People's Liberation Army. So sila ay retired. Ni-hire sila ng Philippine Coast Guard na ayon sa ulat walang bayad. Okay, siyempre retired na yan sa Chinese military, mayroon silang pension. Pero sa palagay ko, bagamat hindi sila binabayaran ng Philippine government o Philippine Coast Guard, malamang sila ay binibigyan naman ng napakalaking siguro allowance or honorarium ng Chinese government. Okay? Kaya yan. Ngayon, bakit napakalaga ng isyong ito? Sa palagay ko, talagang yan yung espionage, ano, na nagkakan. So imagine na libre yung pag-iispyan ng mga Chino. Bihasa na yan kasi ex Chinese military. Pagkatapos nandito sila sa Philippine Coast Guard. Ayon sa ulat, sila yung mga auxiliary. Okay, so sila yung parang siguro nagbibigay sila ng technical skill. Sila ay nag-a-advise doon sa mga PCG personnel natin. Kaya ayun. So para bang ang pag-espiya ng mga Chino sa panahon na yun ay libre. Ang yung mga CIA, yung mga KGB noon, pag nag-iispya yan, talaga ang laking gastos nila. Kasi talagang pumupunta sila kung ano-ano, binabayaran kung sinong mabayaran para makakuha ng pertinent military secrets o military information. So ganon ang Ngayon, in the case dito, imagine libre. Okay, ayon sa kanila, libre nga yung kanilang serbisyo dito as sa PCG. Ngunit
libre, pagkatapos pagkain lang daw ang kuwan, ang ibinibigay ng PCG. Ngunit at the same time nag-iispya. So, talagang napakalaking kuwan niyan ano, parang something na unbelievable. Okay. Naisip ko nga yung CIA, KGB, ano ba yung sa British noon, yung kuwan ni James Bond. Ah, Tapos sa Israeli, Mossad, Mossad yan, if, kung hindi tayo nagkakamali, talagang gumagastos ng napakalaki yan. Ang swerte naman ng mga Chino noong panahon ni Duterte, pati pag-spy dito sa Pilipinas, libre. Okay. Then naisip ko tuloy yung paglagay ng seal site sa mga military camp dito. Ay talagang baga sinasabi na hindi yan nagagamit ng mga Chino. Who knows na hindi nila na-utilize yun to gather information about our military. So na lang ako ano. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Lagi akong nagpapangako no na ituloy-tuloy natin. Ngunit this time sana maituloy-tuloy ko. So we need your support. Muli, maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pilipino.